Marami na akong natanggap na reklamo na pipila ng mahaba ang mga incoming passengers galing sa ibang bansa. Pagdating sa unahan, hindi nare-read yung kanilang documents. So, after pumila sila ng for so many minutes, ituturo ngayon sila dun sa booth. Kaya pipila ulit sila ng ilang minuto. And some of them, because of that, they weren't able to catch the connecting flights. Ano po nangyari sa ating mga e-gates, sir? Sa ngayon po, sir, may around 5 to 6 years na po yung mga sistema natin. But then, nung lately po, nagkakabag down na rin po yung mga ano namin, sir. Ano pong reason ba't nagbabag down, sir? Yung pyesa po nung machines natin, parang sa sasakyan din po, sa kalumaan na rin, kailangan maayos din po yun. Meron pa pong isang dahilan din. Kuminsan po, pagka yung passport, yung madalas po, pag worn out na siya, mahirap na rin pong basahin ng passport reader. Nag-propose na rin po kami ng mga bagong expansion po or replacement ng mga e-gates na yan na para yung technology po na mas mabilis ang proseso. Salamat po rin po sa inyo at saka sa Kongreso. Nakapag-release po kayo ng some amount of money na at least 25% po ng mga counters natin mapapalitan na po ng mga e-gates na bago. At saka modern na ito, hindi yung makalumang e-gates. Yes, sir. Sabi nyo 6 years ago pa. Opo, mapapalitan na po yun, sir. Mas maganda siguro kung dagdagan nyo para ma-ease yung congestion. At dapat yung maintenance provider ninyo ay maagap, masipag at maayos yung trabaho na para periodically mini-maintain yung mga e-gates at hindi nakagkasira-sira. Tama? Tama po, sir. Tama po. Kailan po mapapalitan itong mga lumang e-gates natin? Ang target po namin, sir, magkaroon na ng NTP by October or November. Notice to proceed. And then sa itong 2025 po, yung pinopose po namin, another 15% hopefully po. 50% po, lahat ng immigration counters mapalitan ng puro e-gates. Very good. Opo. Kaya at least tinatrabaho niyo po. Opo. Kumikilos kayo. Now, I just found out na meron nga tayong biometrics, meron tayong picture taking. Yan pala useless. I know that for a fact. Wala palang cross-matching na nagaganap sa mga nakakalat na impormasyon sa immigration booth. I'll tell you why. Yung pagdamo sa immigration, pipicturean ka o mark, yung pala ay data gathering lang. Walang ginagawang cross-matching. Am I right? Meron pong checking din po, sir. Umanistawan po, sir. Meron po tayo. I don't think so. I'll give you a scenario. Si Mr. Chekwa, pinadeport siya dahil pogo siya eh. Meron siyang ginawang katarantaduhan dito. Ang nakalagay sa kanya, Chekwa Wang, nakalabas siya. Ayaw niyang bumalik ulit ng Pilipinas kahit na blacklisted siya. How? All he needs to do is kuha siya ng passport ulit. Yung pa rin yung picture niya, papalitan na niya pangalan niya, lulusot na kasi walang cross-matching. Unlike sa ibang bansa, pag pareho pa rin yung mukha mo sa passport mo at fingerprint, magkakaroon ng cross-matching, pagdaan mo sa gate, huli ka. Dito sa atin hindi. Want to sawa. Do we need an upgrade to modernize that system that you have in place right now? Hindi ba delikado yan, sir, sa ating national security? Sana matagal natin pinalitan yung sistema yan. So any terrorist for that matter, kahit na meron ng nakalagay sa bulletin ng Interpol na ito ay declared as terrorist, ito yung pangalan niya, nagpalit lang siya ng pangalan, lusot na siya sa atin. Actually po, dito po sa e-gate po, sir, na bago, may cross-matching na po. Sige, pagtuloy natin pansin, magtulungan po tayo. Kung kinakailangan, baguhin natin yung sistema, upgrade natin, gastusan natin kahit bilyones pa yan. Kasi when it comes to national security, there should be no compromise. Salamat po, Mr. Chair.